Sinisisi ng mga Iranian ang kanilang head coach sa pagkatalo ng kanilang national team at pati na rin ng mga referees. Gilas at Iran ang nagharap sa quarterfinals matapos talunin ng Gilas ang Qatar sa qualification round. Almost 2 days nakapagpahinga ang Iran habang ang Gilas ay sunod-sunod na naging laban. Sa pagkawala ni Haddadi sa national team ng Iran ay parang napilayan ng malala talaga ang kanilang bansa. Tapos wala din ang isa pa nilang top scorer na si Jamshidi. Pero wag ka mga brody dahil sa dosing manlalaro ng Iran. 3 lang dito ang hindi kasali sa nakaraang World Cup. Kaya masasabi nating malakas pa din sila or team A pa rin ito ng Iran despite na wala sa lineup si Jamshidi at Haddadi. Balikan lang natin ng konti yung naging laban. Sa first quarter agad na binuhat ni Brownlee ang Gilas nang umiscore ito ng 16 points with 4 3-pointers. Sa pagtatapos naman ng second quarter, may lamang na 12 points ang Gilas. Pero pagdating ng third quarter, dito mas lumobo pa lalo ang kalamangan ng Gilas hanggang umabot ito ng 20 puntos sa pangungunayan ni JB at Abay. Kaya lang pagdating ng fourth quarter, medyo nagpetiks ang mga ating pambato hanggang bumaba sa 11 points ang ating kalamangan. Nag-umpisa na rin nabuhayan ng buong team ng Iran, maski ang mga Chinese fans ay sumusuporta na sa team ng Iran. Sa sobrang init ng laro ng Iran, nagawa na nilang magyabang sa laban hanggang tuluyan na nilang mabawi ang kalamangan sa last 2 minutes ng fourth quarter. Kaya lang ang mainit na si Justin Brownlee buong laro ay tumirada ng isang clutch floater upang mabawi ang ating kalamangan sa last 44 seconds, 84-83. Pero hindi na nga nagawang makabawi pa ng Iran upang maipanalo ang laban. Nakalulungkot na pagkatalo para sa bansang Iran dahil matapos nilang habulin ng 20 kalamangan ng Gilas at nagawa pang makalamang nabigo pa rin silang manalo sa laban. Plus for the first time since 2002 mga brody, walang bansang Iran na makikita sa podium finish. 2006 third place sa Doha, Qatar. 2010 third place sa Guangzhou, China. 2014 silver medal sa Incheon, South Korea. At 2018 second place sa Jakarta, Indonesia. Kaya ganoon na lang ang galit ng mga fans ng Iran sa naging kampanya ng kanilang national team ngayong Asian Games. Pero hindi sila sa players galit kung hindi sa kanilang head coach na si Coach Hakan Demir, isang Turkish head coach. Ayon sa mga fans, magpadala ng magaling na coach at educated na assistants. May isang nagsabi din na hindi ito nakapagtataka dahil si Demir ang head coach na kahit ano sa Pilipinas, Jordan, China, Soccer, Lebanon at even sa main team ng Kazakhstan ay posible silang matalo. At bakit daw meron 32 points si Brownlee sa third quarter? Hindi yan si Steph Curry na para bang pinapahiwatig ng fan na to na bakit hindi man lang napigilan si Brownlee sa pagpuntos. Meron naman fan na pinuri ang magandang paghabol ng Iran sa fourth quarter, pero mas mananalo daw sana sila kung naglaro si Jamshidi at kung mas magaling ang coach. At mukhang ramdam ng mga fans ang pagkawala ng dalawa nilang star player na si Haddadi at Jamshidi. Hindi rin makapaniwala ang isang fan na to na miski ang Pilipinas ay hindi na magawang talunin ng kanilang national team. At ang hindi mawawala after ng game ay yung masisi ang mga referee sa pagkatalo ng kanilang team. Para sa akin mga brody, hindi natin masisisi ang fans ng Iran dahil hindi lang sa Asian Games naging pangit ang kanilang performance sa pamumuno ni Demir. Ganon din sa nakaraang World Cup na magtapos sila sa pangalawa sa dulo na pang 31 place. Kumpara noong 2014 na pang 20 at 2019 na pang 23 sila. Plus best Asian team pa kaya nakapasok pa sila sa Olympics. Hindi natin alam ang buong nangyari sa federasyon ng Iran at sa kanilang programa. Pero ang masasabi ko lang mga brody ay mukhang kailangan na nila mag-produce ng panibagong sasandalan sa kanilang national team. Si Haddadi retiro na habang si Jamshidi 32 years old na. So posible nang hindi maglaro yan sa next World Cup. At kung sa tingin nila pangit ang sistema ng kanilang head coach, siguro mas magandang sumubok na sila ng panibagong sistema, di ba? Trivia lang mga brody, dati nang sinabi ni Hakan Demir na dapat iba na ng FIBA ang pagkakaroon ng mga naturalized player dahil unfair daw ito sa ibang bansa, especially sa mga bansang kagaya nila na bawal ang dual citizen. Tapos dinurog lang siya ni JB ngayong Asian Games. Kaya mga brody, anong masasabi nyo? Comentin nyo lamang sa baba at ating babasahin yan. This is Brody Hoops. Bye-bye.